Wala nang intro-intro mga kaahon. Ang pangyayari ngayong araw nako, nakakabigla. Ang out ko sa work is 4 AM. Pag uwi ko sa bahay, nagdesisyon muna akong mag-ensayo. Aakyat ako ng Antipolo. Tapos pagbukas ko ng Facebook, nakita ko yung post ni Chill Ride or ni Boss Edmond. Curious ako kasi weekdays yun. At di ko alam kung ba't sila magkasama that day. Kaya nga nagtanong ako kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Boss Edmond na nasa SM Masinag daw sila. Naku, sakto dun din ang punta ko. At nasabi nga sa akin ni Boss Edmond na makakasama nila si Biyahing Bike ni Mike, isa ring content creator. And then naalala ko yung sinabi sa akin ni Baldo, nagyayaya siya ng Batman Loop. Naku, ito na pala yung araw na yun. So nung na-confirm ko nga, nagpaalam ako agad sa work, nag-file agad ako ng leave. Kasi yung ganitong klaseng ride, bihira lang to. Kaya sinamantala ko na. Yo! Hinihintay na nila ako sa taas! Tinataw ko na yung ahon na sumulong para ma-meet agad sila Baldo sa taas. Paglagpas ko nga sa Valley Golf, ang galing, may pumipitek. Shoutout sa'yo, bisiklista. Sa maangas na pitek, idol. At kahit nga nagmamadali na ako, nakuha ko pang mag-b-roll. Ilang saglit pa nandito na ako sa Cloud9, sa taas. Pagdating ko sa may intersection papuntang Taktak, muntik na ako lumagpas, buti tinawag ako nila Baldo. Oo, tatyang buti tinawag nyo ako. Ay, Baldo! Pusher! Kasi Boss Edmond. Eto na, kasama ko na si Baldo at si Boss Edmond. Sasabi ko, mas mapapapili sila sa Teresa pag dito sila mismo sa Ano, sige. Yun nga, pagdating ko, nagtataka ko, wala pa si Mike. Yung pala, nag-aantay na sila dun sa may Teresa dahil nagkaroon sila ng konting miscommunication. So pagdating dito sa simbahan, kakanan na kami. Di kami nagtagal para ma-meet na namin kagad si Biyahing Bike ni Mike. Oh, finally! Ngayon, pagdating naman namin sa Teresa, sila Biyahing Bike ni Mike, andun na sa Pililya. So no choice, kailangan ulit namin humabol. Yo, so sila Mike, nauna na sa Pililya, so hahabol na lang kami. Pagkasama ko itong mga to, hindi ito yung typical na ride na Eto na, for the second time, tukayo. Biyahing Bike ni Mike. Pareho kami Mike. yun, finally kompleto na kami bago kami pumasok ng Pililya. So napag-isipan namin bago kami kumain sa PAMI, aahunin muna namin ng smooth na ahon ng bugarin. Alam niyo yung original plan sa ride na to, hindi naman talaga ako kasama eh. Ginaya na rin ako ni Baldo dito last time, kaso nga lang tumanggi ako kasi nga busy ako sa work. Pero wala, tadhana na talagang gumawa ng paraan para sumama ako rito. Magaling. Yo, merong intersection dito, ito yung pahalahala pag dumiretso nyo. Pero dito sa Laguna. Laguna kami. So sa left side, ahon tayo ng Pililya.
Good pa mga idol. Ako po doon! Morning po. Good morning. Alam niyo yung kinaganda dito sa may Pililya pag umaahon ka? Kasi nga meron siya tinatawag na rolling resistance, unlike sa mga rough road na pag umaahon ka, mas marami yung force na binibigay mo sa pagpedal kaysa dito sa naka-espalto, mas makinis, mas konti yung power, mas smooth yung ahon nyo. Sa totoo lang kahit newbie, kayang-kaya naman ahunin to eh. Basta magstay lang kayo dun sa may light gears nyo, tapos kung saan kayo komportable na gear. Spin nyo lang hanggang pataas, kayang-kaya nyo yan. Go! Go, Grabe go, ka. go! Isa. Sweeper tayo. Tingnan natin na sa ulit. G. Sweeper ako. Sumabay na ako kay Michael, si Katukayo. Nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan about sa rides habang umaahon, tapos nakwento nga niya sa akin na napadaan na din siya dito kaso nga lang pauwi nung nag-regular Batman loop sila last time. Hindi nakalak. Mahala si Batman. Naisipan muna namin mag side trip pagdating dito sa may Pililya. Aahon kami doon sa may malaking windmill. Medyo nahirapan lang akong mahon dito kasi yung attachment ko ayaw mag-lock. Kinakapa ko pa. Okay yung daan dito. Sabay yung spin 40s. Wala nang bumalik ako rito. Lalaki na electric pan dito. Mga vloggeries! You know? Mga vloggeries! Naalala ko, ang tagal ko na rin palang hindi nakakakyat dito at yung ibang daan dito is sementado na. Back to 2015 or 2016, puro lupa pa to eh, tsaka puro graba. That time siguro ginagawa pa yun. Pero yung paakyat dito sa may I Love Better Pililya is puro graba pa rin. And so nagtulak kami rito hanggang sa taas kasi bawal daw magbike. Sa mga vlogger kami, so we're doing a vlogger thing na dapat nakataas yung right hand mo. Tapos, magsasalita ka, ikot-ikot ka, siyempre malakasan mo dapat. Ayun o, nagkaalag yung mga vlogger. Vlogger ka rin? Vlogger ka, sir? Vlogger ka rin, sir? Mga vlogger kayo? Kala ko ako ng vloggeries dito. Sir, parang di naman halatang vlogger na vlogger ka. Di pa ako vlogger. Ano, 360? May GoPro pa. May GoPro 7 pa? Gamit cellphone lang. Kawawa. Totokan din o. Ito ka na yun. Ano? Sandata ko. Alam mo yun, ano, naus sa Facebook. Meron tayong sticker ni Pusher. At yun na nga, no? Tapos na kami dun sa loob. So baga kami mag-almusal, diretso kami na mapitak. Puro lusong yun, kaya makaka-recover rin kami lahat bago kami tapik. So pagbaba nyo ng windmill, dito sa may bugarin, meron pang konting ahon. Pero pagtapos nito sa dulo, doon na magsisimula yung lusong papuntang Mabitak. Hindi po yung energy gel yan ha. Jolly lang yan, nabili ko lang yan doon sa may tindahan, 2 piso. At pagkatapos nyo nga lumagpas doon sa bugarin, dito na magsisimula ang pinakamasarap na part, which is lusong. Dahil andito na kami sa Mabitak. Chill lang sana eh, tapos si behind bike ni Mike sumigaw ng fishball. Ay! Putik! Sa fishball tayo! Oras na to, mag-alas 12 na, kaya kitang kita nyo naman kung gaano kainit. Dito naman sa part na to, katatapos lang namin kumain. Di na ako nag-shoot doon kasi nag-charge yung GoPro ko. Yan, pag nakita nyo na yung red doors na yan, ibig sabihin, nasa PAMI na kayo. So, pupunta kayo sa left side. Doon sa Macau, ito na yung pa-PAMI.
Ito na sa cycling career ko, first time pala ako dadaan dito. Yung early kilometers ng ruta na to is patag. Sinabihan na rin ako ni Baldo kung saan magsisimula yung ahon. Kaya in-enjoy muna namin ang ganda ng paligid at magagandang tanawin. Yung naka-violet si biyahing bike ni Mike, napag-alaman ko nga na itong Batman loop na ginagawa namin, ensayo pa lang niya to para sa upcoming rides niya ngayong Semana Santa sa Bicol. O di ba? Batman loop, ensayo lang. At ito naman si Boss Edmond, siya yung nakasama ko sa Everesting Challenge nung January. Ang lakas umahon niya, hindi na nga niya kailangan ng upuan eh. Ito naman si Baldo, aka Pusher. O di ba? Bata pa lang ako, idol ko na to eh. Hindi, joke lang. Nung ako na-meet to si Baldo, kasama ko si Sir Edwin sa Montalban, sa may Mascap. And then there is his history. Kung hindi ko siguro nakilala yung grupo nito nila Baldo sa Timbatibot, hindi ko may experience yung mga ganitong kalalayong ride tsaka yung mga ganitong katagal na ride. Una ko sila nakasama sa Route 111 namin last year. Inabot kami ng 24 hours doon, promise. Tapos itong Batman Loop, so maniwala kayo at hindi, inaabot ako ng 26 hours dito kasama na yung pag-uwi sa bahay. Sinluan na ba to? Pagdating naman dito sa part na may siniluan, dito na nagsimula yung smooth na ahon. Yung gradient dito naglalaro lang sa 2 to 5%, hindi ganun kabigat, kaya banayad na banayad. Tapos ang ganda pa ng paligid, grabe, natatakpan ng mga puno. Napakaaliwalas. Sabi dun sa sign, 34 km pa yung real. And that's real! At dahil nga alam ni Baldo yung daan, yung susunod na dadaanan namin is puro lusong na, kaya nag-group muna kami dito sa may tindahan at nag-cool down muna kami, bumili muna kami ng soft drinks. Yun, so sabi dun sa sign, 34 kilometers pa papunta ng real. So nag-regroup kami ulit. At sinamantala na namin yung pagkakataon kasi hindi mainit. Ayan, leto na ulit kami. Ay medyo tricky yung lusong dito, lalo na sa mga naka-road bike kasi yung mga siko dito na blind spot, minsan pagligo mo, yung daan sira-sira. Yung nasa harapan ko si Sir Luis, tropa yan ni Mike. That day ko lang di siya nakilala, so meron na naman tayong newfound friend. Sa part naman na to, dito na mag-i-start yung medyo sira-sira na daan. Medyo natuwa na ako kasi nakita na ulit ako ng maraming tao. Dito ulit kanina puro puno, tsaka parang halos kami lang yung dumadaan. Real Extreme Adventure Park. It's real! Sarap. Uy, kilala ko to. Uy! Idol! Hindi, katatapos lang mag-bathroom break ni Idol Mike doon. Solid din talaga, ganda dito sa Real, kaya di ako nagsisisi na sumama ako sa kanila that day. Ito muna kami ni Mike dito. Recover! Pagkatapos magpa-picture, pinagpatuloy na namin ang pag-ahon dito sa may Real. 1 meter na lang para maging 1,400. Nandito na ako sa tapat ng Pasalubong Center. Yeah. So sa part dito, medyo wasak-wasak yung daan. Gusto na kaya sila pala. Siguro yung sabi dito, 15 kilometers na lang. Si Baldo at si Boss Edmond na una na doon. Pagdating dito sa may intersection, dito na magsisimula yung side trip namin papunta ng Balagbag. Alas 2 na ng hapon na nakarating kami rito, kaya naisipan muna namin kumain. Almost 8 kilometers pa yung babiyahiin namin dahil bukod sa Mount Balagbag, magsa-side trip pa ulit kami dun sa may Real View Deck. Chill lang muna ang takbuhan dahil kakakain lang namin. Ilang siglit pa, natanaw na namin yung dagat. Tignan nyo sila oh. Puro vlogger. Pag vlogger ba kailangan nakaganito? Oo. Para makita mo yung yung kamay. Sorry. Nakaharang ako. Dagat! Dito ko na-realize na nasa kanto na pala kami ng Pilipinas.
So bago kami magbalagbag mamaya, meron lang kaming side trip na pupuntahan. Alam ni Mike. So 3 kilometers away lang daw dito. Patay bumabiyahe, di ko walang pangalan nyo. Ano pangalan mo, Paul? Jo Marie, tsaka si Miguel Luis. Kanina pa kami bumabiyahe. Hindi ko alam yung pangalan nila. Michael. Magkapangalan kami ni Michael. Ops, at syempre hindi mawawala ang sumpa sa ride. Kasi pasikat kasi. Halong pighati, lungkot at paghihinagpis, de joke lang. Hindi naman kami nagtagal dito, siguro mga nasa 8 minutes lang at naayos na agad yung gulong ko. Salamat sa mga kasama ko. So back to saddle ulit. Meron ako na lamang bike hack kay RJ Baldo. Sumula dito, babiyahe pa kami ng 3 kilometro para makarating sa Real View Deck. At pag nakita nyo na tong tulay na to, ibig sabihin malapit na kayo. Ayan, so andito na kami sa may view deck ng Real. Ayan na. Tapos dito makikita na namin yung dagat. Yan. Tapos doon kami galing. Ayan, papunta rito all the way. It's 30 minutes na ahon. Ayan. So ayun, pabalik namin na Mount Balagbag. Pagkatapos sa Mount Balagbag, rekta na kami pa uwi. 132 kilometers yung average speed ko, nasa 21. So andito na kami. Nakabalik namin sa Balagbag Falls. So ito pala yung Balagbag Falls. Pagpapasok kayo dito, merong entrance na 40 pesos. Yung mga nakabike pwedeng ipasok sa loob. Within 2 minutes makakapunta ka na sa falls. Malapit lang siya from gate. Naku, sayang nakakabitin. Di namin nagtagal sa Balagbag Falls. Sayang, ang ganda sana. Mga 40 minutes lang naman kami nag-enjoy dito. Pagkatapos, sumibat na kami kasi mga taga QC at Manila pa kami. Nakakatawa nga eh. Nasolo namin yung lugar kasi alas 4 na ng hapon nung makarating kami dyan kaya wala nang katao-tao. Ngayon na lang ulit ang nakaligo sa mga waterfalls. Pangatlong beses ko na to siguro. Hey, what's up? Follow niyo ako, biyahe bike ni Mike. Yan, uwi na! Natuwa ka ba, Baldo? Sa pinagagawa natin. Busayin mo na. Tatawa pa eh. So 4:30 na ng hapon nung sumibat na kami dito sa may Mount Balagbag Falls. Uwi na! May araw pa. So babalik kami doon kanina sa intersection na dinaanan namin. So yun, baka dito ko natapusin yung vlog ko. Yo, bago tayo magtapos, maraming salamat idol, buying bike ni Mike for experience. Napakasaya ng ride na to. Especially sa dalawang to, si Jo Marie at si Sir Luis. Di nila ako iniwan sa may kahabaan ng Marilaki. Yung nalalayan nila ako hanggang matapos namin. At syempre mga master, RJ Baldo and Boss Edmond, maraming salamat. Rides ulit soon. Abangan nyo yung mga content ng mga kasama ko, mga creator din yan. Bye bye!